DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Patawad? Kaya bang pawiin ang salitang yan ang itinanim mong takot at matinding puot sa puso ko? Kaya bang baguhin ang salitang yan ng 10 taon ng buhay ko na puno ng lungkot at pangungulila sa mga panahon at oras na hinahanap ko si Mama? Kung kaya lang baguhin ang salitang yan ng lahat ng pagdurusa ko, pero hindi! Hindi! Bakit hindi ko kaya magpatawad? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Bakit hindi ko kayang magpatawad? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Teresa, sinabi ko na sa iyo, ako nang gagawa't mag-aayos sa kwartong ito. Trabaho ko to eh. Aling Isabel, kayo na nga ang gumagawa sa lahat ng gawain sa kusina. Kaya ko na ho ito. Abay, mapapagod ka. Mabuti ako. Sanay ang aking katawan sa mga gawain bahay. Hala, tama na yan. Ako na bahala dyan. Aling Isabel. Saan magaling ang malalim na buntong hiningang yan? Hindi ka ba masaya na uuwi na siya? Ewan ko. Di ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Pero alam ng Diyos, matagal kong hinintay na dumating ang araw na ito. Sabik na akong mayakap ang anak ko. Kung ganon, bakit parang naguguluhan ang isip mo? 10 taon, Aling Isabel. Ang tagal na naming hindi nagkita. Hindi nagkausap. Sa 10 taong yun, Teresa, marahil na ilibing na sa limutan lahat. Sana nga. Sana nga. Pablo! Uy, anong ginagawa mo? Bakit bumangon ka sa higaan? Hindi ako dalawin ng antok. Parang wala nang epekto ang iniinom kong gamot. Abe, hindi epekto talaga yung gamot na iniinom mo. Kung marami kang iniisip, di ba kabilin-bilin ng doktor? Lagi mong i-relax yung utak mo. Buhay pa ako. Normal lang naaandar ang utak ko. Ngayon ka na naman, namimiloso po ka pa. Lalabas lang ako't magpapahangin. Ha? Pati ba naman yun ipagbabawal pa sa akin ng doktor? Sa ganitong oras ng gabi? 10 oras na pala. Kailan ako huling lumabas ng kwartong to?
Hindi ko na namamalayan kung araw na o gabi. Ano bang gumugulo sa isip mo? Sabihin mo ba, ano yun? Ano ba yan? Idadaan mo na naman sa pagsasawalang kibo. O sige, magpahinga ka na. Pagising mo bukas, hayaan kitang lumabas ng kwarto. Kailangan mo ngang makalanghap ng sariwang hangin. Sige na, matulog ka na. Good night. Teresa! Ay, alika! Tignan mo kung sinong dumating! Ha? Ay, Mark! Hi, Ma! Hello, Aling Isabel. Akala ko ba, sabi mo, next week ka pa I darating. changed my mind, Ma. Kung next week pa ako uwi, baka maunahan ako ni Christine. Teka, dumating na ba siya? Ay, wala pa. Oo hindi namin alam ang eksaktong araw ng dating niya. Aba, may pasurpresa pa siya, ha? Anyways, I'm here now, Aling Isabel. Okay pa ba kwarto ko? Ay, naku. Ay, kasi nga ang alam namin, sa isang linggo ka pa uuwi. Kaya inuna muna naming nilinis yung kwarto ng kapatid mo. Ay, aayusin ko, Mark. At huwag mong isipin ang pag-uwi lang ng kapatid mo ang pinaghahandaan namin. Ganon din ang pag-uwi mo. Ay, dangan nga lang. Alam namin, mas mauuna siyang darating kaysa sa iyo. Thank you, Aling Isabel. Love mo talaga ako, ha? Dito muna ako. Mark! Sisilipin ko lang si Papa. Ay, Teresa, oh. alam naman ni Mark. Oo, Aling Isabel. Alam na ni Mark at ni Christine. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mark, Hi, Pa. halika. Dito ka. Bakit ang layo mo? Hindi naman nakahahawa ang sakit ko. Alihan mo po ka sa tabi ko. Ako. Sakit. Parang wala naman, Dati pa rin ang itsura nyo. Mula nang huli kong pagdalaw sa inyo ni Mama. Matipunot, magandang lalaki pa rin kayo. Magaling mag-alaga ang nurse ko. At masunurin ang pasyente. Malay nyo, baka... Nagpapapaniwala kayo sa doktor. Yang mama mo, mas nakikinig pa sa sinasabi ng doktor kaysa sa akin. Kasi si Mama, gusto gumaling kayo pa. Paano kung gagaling? Hindi naman ang gusto ko nasusunod. Pa, Wala naman akong magagawa. Nurse ko pa rin ang masusunod. Basta, ang importante nandito ka. At darating ang kapatid mo, si Christine. yes pa. Kaya kailangan nyo magpalakas dahil darating na ang bunso nyo. Sabagay, kapag nakakita niya kayo, hindi siya maniniwalang may sakit kayo sa itsura nyo. 10 taon. Susulitin ni Bunsong 10 taon na nawala siya sa atin. Sinisiguro ko yan sa inyo, Pa. Yun. Kung napatawad na niya tayo, ako. Pa? Aling Isabel? Ay, naku. Hindi pa ako tapos maglinis. Gisingin na ba ang papa mo? Nakausap ba kayo? Oo, pero iniwan ko na para makapagpahinga. Iwan mo muna ako para matapos ko na ito, ha? Doon ka muna sa kusina. Malinis na ho ito, Ako na lang ang mag-aayos ng mga damit ko. Lilinisin ko pa ang sahig. Ako na ang bahala, Aling Isabel. Lambing ko lang kanina na magpapalinis ako ng kwarto ko. Oh, talaga ba? Sa bagay, masipag ka naman maglinis. Alam ko na maselang ka, lalo na sa sahig. Oh, ito yung Starwax. Ikaw na ang bahala, Yan ang paborito kong gamitin, Sige, Aling Isabel. Oh, masaya ako na nandito ka, Mark. Pero higit na masaya ang mama at papa nyo na mabubuong muli ang pamilyang ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O, Aling Isabel, nabili niyo ba lahat ng pinabili ko? Ay, oo, nasarap ng lahat. Salamat kung ganun. Para anumang araw na dumating si Christine, hindi tayo magkakadaugagang mag-isip kung anong lulutuin natin.
May kalayuan pa naman ang palengke dito sa atin. Kailan ba talaga ang eksaktong araw ng uwi niya? Wala siyang binanggit. Basta, ngayong linggo na ito. Ay, kung sa bagay, nakahanda na ang lahat. Ang pagdating na lamang ni Christine ang hihintayin natin. Hindi pa ba lumalabas ng kwarto si Mark? Lumabas na, kanina pa. O ayun, sa balkonahe ang mag-ama. Aba, hindi ko napansin. Kanina pa ba sila doon? Kani-kanina lang. Ay, hindi pwedeng magtagal si Pablo sa labas. Alam natin kung anong pwede mangyari, Aling Sabel. Ay, maaati mo bang putulin na pag-uusap na mag-ama? Ngayon ko lang nakitang masinsinan ng kanilang pag-uusap. Mas nababahala ako sa pwedeng mangyari kay Pablo. Sandali lang, pupuntahan ko sila sa balkonahe. Pablo, tatawagan ko si Dr. Llagas. Hindi na kailangan. Pahinga lang ang kailangan ko. Bakit mo pinahihirapan mong sarili mo? Alam mo namang masama sa'yo yung ginagawa mo eh. Ikaw talaga tigas ako. Ngayon ko pa ba iisipin yan? Hindi ba huli na para isipin ko pa kung anong nakasasama at kung anong nakabubuti sa akin? Hindi pa huli, Pablo. Buhay ka. Nandito ako. Kami ng pagkaanak mo. Maniwala ka lang. Isa lang ang pinaniniwalaan ko. Kapag dumating na si Christine, doon lamang ako maniniwala, Teresa. Pablo! Mark! Aling Sabel! Mark! Mark, dali! Tawagan mo si Dr. Llagas! Dali! Ang papa mo! Huling araw na ng linggo ngayon. Ano na bang balita kay Christine? Natuloy ba yung pag-uwi niya ng Pilipinas? Ni wala man lamang tawag galing sa kanya. Ilang beses ko nga kinukontak yung cellphone number niya Walang sumasagot. Hindi ko makontak. Kailan ba natin siya huling nakontak? Mula nang umalis siya. Nakakausap lang natin siya kapag tumatawag sa atin Pero kapag tayong tumatawag... Nasa ibang bansa ang kapatid mo, Mark. Wala siya sa Pilipinas. Hindi natin alam ang totoong dahilan. Paano nga nating malalaman kung wala tayong matinong communication sa kanya? Ay, si Christine. Hello, Christine anak. Salamat tumawag ka. Nag-aalala kami sa iyo Nasaan ka ba? Nakauwi ka ba ng Pilipinas? Natuloy ba ang flight mo? Ilang araw ka na namin hinihintay dito. Ma, 2 araw na ako dumating ng Pilipinas. Ano? O kung gano'n bakit hindi ka pa umuwi dito sa atin? Nasaan ka? Susunduin ka ng kuya mo. Si kuya? Oo, nandito siya. Kauuwi lang. Kasi nga alam naming darating ka. I'm sorry, Ma. It's okay, anak. Sabihin mo kung saan ka susunduin ng kuya Mark mo. Sorry, Ma. Pero hindi ako uuwi dyan sa atin. Ha? Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin hindi ka uuwi dito sa atin? Ay, naguguluhan ako, Christine. Di ba ang sabi mo... Ang sabi ko, uuwi ako ng Pilipinas. Hindi ko sinabing uuwi ako sa bahay natin. Pero iyon ang pag-aunawa ko. Para saan at bumalik ka ng Pilipinas? Kung hindi para sa amin ang pamilya mo. Anak, please. Sino ba ang gusto mong sumundo sa'yo? Sabihin mo. Pag-iisipan ko, Ma. Nasaan ka ba? Naka-check-in ako ngayon sa hotel. Huwag kayong mag-alala. Magkikita-kita naman tayo. Anak. Tatawag na lang po ako sa inyo. Bye, Ma. Christine, Ma, bumalik siya ng Pilipinas pero hindi siya uuwi dito sa atin? Anong kalokohan yun? Hindi pa tayo napatatawad ng kapatid mo, Mark. Hindi pa. Anong pangyayari ang naging dahilan upang lumayo ang loob ni Christine sa kanyang pamilya? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, James Quaton, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor
sa papel na Christine. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gigi Reynancia at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Bakit hindi ko kayang magpatawad? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Patawad? Kaya bang pawiin ng salitang yan ang itinanim mong takot at matinding poot sa puso ko? Kaya bang baguhin ang salitang yan ng 10 taon ng buhay ko na puno ng lungkot at pangungulila sa mga panahon at oras na hinahanap ko si Mama? Kung kaya lang baguhin ang salitang yan ng lahat ng pagdurusa ko, pero hindi! Hindi! Bakit hindi ko kaya magpatawad? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Bakit di ko kayang magpatawad? Dito pa rin, sa ating natatanging dunag, may pangako ang bukas. Christine, anak! Ma! O ano, kumusta ka? Ang laki ng pinagbago mo, ah. Lalo kang gumanda. Oo, namiss kita ng sobra. Akala ko hindi na tayo magkikita muli. Bakit naman o hindi? Kayo po, kumusta? Si Kuya Mark, isa na ba siyang ganap na enhinyero? Ang yaya Sabel, kasama niyo pa rin ba siya sa bahay? Oo, anak. Wala namang mauuwi ang pamilya si Aling Isabel. Tayo na ang kanyang pamilya. Ang Kuya Mark mo, umuwi sa bahay tuwing may okasyon lang. At ang pagbabalik mo, ito ang pinakamahalagang okasyon na hinihintay namin. Salamat, Ma. Ang papa mo... Totoo ba yun, Ma? Oo, anak. Matagal na daw ang 1 buwan, sabi ng doktor. Ayokong bilangin ang bawat araw dahil hindi ko alam
kung paano ko haharapin ang araw na mawawala na sa akin ang iyong papa. Mahal na mahal niyong papa. Christine, Sobra? Hindi ba, Mama? Labis niyo siyang mahal na hindi niyo naalintanang wala na sa inyo ang anak niyo. anak, anong sinasabi mo? Wala ho. Pasensya na. Dala lang ito ng matagal na panahon na nawalay ako sa inyo. Anong man ang nangyari noon, matagal na yun. Alang-alang sa iyong papa, kaya ka umuwi, hindi ba? Nagbalik ka na. Yun ang mahalaga. Sumama ka na sa akin. Umuwi ka na. Ay, salamat dumating na kayo. Kanina pa naghihintay ang pagkain sa mesa. Naku, tiyak na matutuwa si Christine. Paborito niya lahat ang niluto ko. Aling Isabel, iligpit mo na yung ibang pagkain. Ha? Hindi natin mauubos yan. Nasaan nga pala si Christine? Wala. Hindi ko kasama. Bakit? Di ko alam, Aling Isabel. Hanggang ngayon, iniisip ko kung bakit. Nararamdaman ko may kakaiba sa kanya. Pero, hindi pa ba sapat ang 10 taon? Oo nga, pero imposible naman na yun lang ang dahilan. Hindi niyo ba napag-usapan ang nangyari noon? Nag-usap kami. Aling Isabel, sabihin mo nga sa akin. Nandito ka nang nangyari ang lahat. May mali ba sa ginawa ko? Wala. Wala, Teresa. Bakit pakiramdam ko? May mali ako. Bakit parang kasalanan ko ang nangyari nung araw na yon? Kasalanan ko, Aling Isabel. Hello, my prodigal sister. Kuya! Kuya Mark! Hey, namiss mo rin pala ako, ha? Sobra, Kuya. I'm sorry. Tagal mong nawala. Ang dami kong tanong pero sa 10 taong yon, magtatanong pa ba ako? Heto na tayo. Nagkakaedad na. Iniisip ko na lang na siguro, bahagi lang yun ng kwento ng buhay natin. I'm sorry. Kung umalis ako nang hindi man lang tayo nagkausap. Maniwala ka, Kuya. Isa yun sa pinagsisisihan ko. Ang umalis ako na hindi nakapagpaalam sa'yo. Ang daming pagkakataon para gawin mo yon, bunso. Pero hindi mo ginawa eh. Bakit? Dahil pinili kong ayusin ang buhay ko, Kuya. Look at you. Ang laki ng pinagbago mo. Pati sa pagsasalita, masyado ng matalinghaga. Hindi ko maintindihan. Ano bang buhay ang dapat mong ayusin? We were both young and happy. Nag-aaral tayo. Nasa atin ang lahat. Ano kulang? Ang mag-isa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bro, tama ba yung nabasa ko sa message mo kagabi? That Christine is back? Yeah, indeed, she's back. Oo, talaga ah. Isama mo naman ako sa bahay niyo. I want to see her. Hindi siya sa bahay tumuloy eh. Nag-check-in siya sa isang hotel. Pero naalala ko, di ba, in good terms naman kayo noon? O baka nga hindi ko alam na may communication kayo nung panahong nawala siya. Wow, eh di sana hindi ko siya kinukumusta sa'yo, bro. Lagi ko nga siyang tinatanong sa'yo, di ba? Then I doubt kung kakausapin ka niya. At bakit hindi? Oh, may problema? Is she married? How should I know? Wala kaming ganong napag-usapan. All I know is that parang ang lalim ng galit niya. Kanino? Sa'yo? Hindi bro, ewan ko, siguro dahil sa nangyari. Well, as far as I remember, ikaw ang dapat na magalit sa kanya. Dahil siya ang umalis. Iniwan niya kayong lahat, di ba? Bro, hindi ko magagawang magtanim ng galit sa kapatid ko. She's all I have, my only sister. Lalo pa ngayon, I know there's something wrong with her.
Aba, anong meron? At ang dami mong pinamili, ha? Aling Isabel, nilibang ko lang yung sarili ko. Tsaka lahat naman ng pinamili ko, kailangan dito sa bahay. Mabuti na yung marami tayong stocks. Pinaghahandaan ko lang yung pag-uwi dito ni Christine. Sa bagay. Bakit pa ba ako nagtanong? Kilala kita, Teresa. Kahit noon pa, kapag stress ka, umaalis ka. Nagsha-shopping, nag-grocery. Pero wala ka naman binibili para sa sarili mo. Kahit kailan, hindi ko inuuna ang sarili ko. Ay, alam ko naman yun eh. Ay, siya. Tama-tama din lamang yung dating mo. Kagigising lang ni Pablo. Alam ba niya na umalis ako? Ay, hindi. Kung ilang oras kang nawala, yun din ang haba ng oras ng tulog niya. Hala, sige na. Ako na bahala mag-ayos nito mga pinamili mo. Okay. Ay, dadaling ko na itong mga personal na gamit namin ni Pablo. Siya, sige. Uy! Unique toothpaste! Wow! Ang dami ah! Oo. O kumuha ka na ng para sa'yo. Iisa lang naman ang gamit nating toothpaste dito sa bahay. Ay, sige, salamat. Ay, sige na, puntahan mo na si Pablo. At hindi yung sanay na wala ka sa tabi niya. O sige, Aling Isabel. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pablo? Gusto mo bang bumangon? Teka, taalalayan kita. Ano bang nararamdaman mo? Gusto mo tawagan ko si Dr. Llagas? Wag, Teresa. Wala nang magagawa pa ang doktor. Paiinumin uli kita ng gamot. Wala nang bisa ang gamot. Segundo lang ang epekto sa katawan ko. Ayoko na. Tama na. Pablo, nangako ka na hindi ka susuko. Buo lang ang pamilya natin. Nagbalik na si Christine. Di ba sabi mo, mabubuhay ka ng matagal pag nakita mong buong muli ang pamilya natin. Sinabi mo yan. Paanong buo, Teresa? Nasaan ang mga anak natin? Darating sila. Si Christine. Pupunta siya rito. May inaasikaso lang ang anak natin. Dumating na pala siya. Oo, kaya nga, inumin mo na itong gamot mo. Magpakatatag ka, Pablo. Alam kong darating si Christine. Pero kapag nasa loob na ako ng kabaong... Ano ba yan? Ano bang pinagsasasabi mo? Teresa, hiling ko. Makita kong anak ko. Pwede kaya, Teresa? Maaari ba? Mark, kanina pa kita hinihintay. It's late, Ma. Bakit gising pa kayo? Kailangan nating mag-usap, anak. Tungkol kay Christine? Ma, what can I do? Niyaya niya siyang umuwi dito, pero mas pinili niya magstay sa hotel. I also talked to her, pero hindi ko siya napilit. Gusto siyang makita ng papa mo. Anak, baka sakaling gumaling ang papa mo kapag... Yun bang sabi ng doktor? Kapag bumalik at nakita ng papa ang long-lost daughter niya, gagaling siya. Dahil kung ganyan lang kadali, sa ayaw at sa gusto ni Christine, isasama ko siya dito. Iyon ang kahilingan ng iyong papa. Masama ba na gawin natin ang posibleng bagay na maaaring makadugtong sa kanyang buhay? Iyon ang kanyang kahilingan, anak. Pero ayaw nga umuwi dito ng kapatid ko eh. Anong magagawa natin? Bakit? Hindi kaya kayong dapat na sumagot sa tanong na yan, Mama? Anong nangyari ng araw na yon, Ma? Anong nangyari? Christine, anong ibig sabihin ito? Bakit may bit-bit kang maleta? Saan ka pupunta? Bayaan niyo nga ako! Anong pabayaan? Ano bang kalokohan ito? Sa edad mong yan, hindi mo pa kayang mag-isa. Hindi mo kayang buhayin ang sarili mo? Mas hindi ko kayang manatili sa bahay na ito! Tumigil ka! Anong
dahilan at nagkaganito ka, ha? Ilang linggo ka ng ganyan. Lagi kang nagkukulong sa kwarto mo. Lagi kang galit kapag kinakausap. Wala ka ng respeto sa aming magulang mo? At kapag nanatili ako sa bahay na to, baka tuluyan ko na kayong kasuklamanan ko pa! Christine! Anak? Magbulag-bulagan kayo! Magbingi-bingihan kayo! Ayoko na sa bahay na ito! Ay! Christine! Bumalik ka rito! Christine! Nasaktan ko ang kapatid mo. Oma, Ayaw ko siyang umalis pero pinili niyang iwan tayo. Tinalikuran niyang marangyang buhay na binigay namin sa kanya. Sa inyong magkapatid. Anong pagkakamali ang nagawa ko? Bakit parang kasalanan kong lahat? tinupad mo talagang pangarap mo, ang magkaroon ng sariling butik. Yes, Kuya. And I designed all the items na nakikita mo dito. Fabulous. Well, I know it. That someday, pagkakakitaan mong passion mo. And this is it. At least, may magandang nangyari sa buhay ko. Sa ilang taon na nawalay ako sa inyo ni Mama. Christine, Kuya, why did you do it? Anong dahilan at umalis ka? Kilala kita. Hindi ka gagawa ng isang bagay na alam mong maapektuhan ng mga taong mahal mo. Part of it, naikwento na sa akin ni Mama. ayoko nang balikan ang nakaraan, Kuya. Pero yun ang dahilan, kaya ka nawalay sa amin. Ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, inilalayo mo sarili mo sa amin. Anong nangyari, Christine? Sabihin mo. Handa na kayang isiwalat ni Christine ng katotohanan? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, James Quaton, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Christine. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Mong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Gigi Reynancia. At sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Nagaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Bakit di ko kayang magpatawad? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Patawad? Kaya bang pawiin ng salitang yan ang itinanim mong takot at matinding puot sa puso ko? Kaya bang baguhin ang salitang yan ng 10 taon ng buhay ko na puno ng lungkot at pangungulila sa mga panahon at oras na hinahanap ko si Mama? Kung kaya lang baguhin ang salitang yan ng lahat ng pagdurusa ko, pero hindi! Hindi! Bakit hindi ko kaya magpatawad? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan
ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Bakit hindi ko kayang magpatawad? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May pangako ang bukas. Christine, naalala mo ba nung nasa high school pa lang tayo? Nasaktan ako sa unang babaeng minali ko. Andun ka, you cheered me up. Naalala ko pang sinabi mo nung sa akin, time heals all wounds. Ilang buwan bago ako nakamove on, 10 taon kang nawala. Kung may galit ka, hindi pa ba sapat ang panahon yun para makalimutan mo ang nangyari? Hindi lang puso ko ang nasaktan, kuya, kundi ang buo kong pagkatao. Madaling sabihin dahil wala ka ng mga panahong yun sa tabi ko. Baka nakalimutan mo. Noong tumuntong ka ng college, umalis ka. Nagdesisyon ka rin noon na mabuhay na mag-isa. Oo nga, pero para mag-aral sa mas mahusay na paaralan at matupad ang pangarap ko na maging isang ganap na engineer. At para makalaya sa sobrang paghihigpit ni Papa. Para magawa mong lahat ng gusto mo kasama ang mga barkada mo. Christine. Hindi ba, kuya? Ni dumalaw kahit 1 beses sa 1 buwan. Hindi mo ginawa. Ang dami mong hindi alam. Uuwi ka ng bahay para kunin ang allowance mo. Pagkatapos ngayon, magtatanong ka kung bakit? Sasabihin mo na, hindi pa ba sapat ang mahabang panahon para makalimot? Hindi lahat ng nangyari sa buhay natin pwede nating kalimutan, kuya. Lalo pa, at yon ang dahilan kung bakit naging ganito tayo ngayon. Akala mo ba, masaya ako sa naging desisyon ko? Yun ba ang iniisip ninyong lahat? Kaya ako umalis? Dahil akala ninyo, nagpakasaya ako? Pues, nagkakamali kayo. Wala kayong alam sa lahat ng pinagdaanan ko. At yun ay dahil sa... Dahil sa ano? Sabihin mo, bakit hindi mo ituloy, Christine? Sabihin ko man. Huli na, kuya. Huli na. Teresa. Ano, Isabel? Bakit, anong oras na ba? Malalim na ang gabi. Nakatulog ka nung nakaupo. Sasakit ang likod mo niyan. Ay, lumipat ka na sa higaan. Si Pablo. Mahimbing nang natutulog. Ikaw ang pinakamaagang nagigising, kaya kailangan mong matulog na maayos. Ay, hindi ako pwedeng matulog ng malalim. Kailangan kong bantayan si Pablo. Ilang gabi ka na ganito, Teresa. Baka ikaw naman na magkasakit. Kailangan ako ni Pablo. Ay, total nakatulog na ako. Mabuti pa, ako naman ang siya magbantay kay Pablo. Aling Isabel, obligasyon ko ito sa aking asawa. Hayaan mo kung damayang ka. Kapamilya niyo rin ako. Sige na, Teresa.
lipat ka na sa kama. Maraming salamat. Bouquet of flowers? Walang nakalagay na card. Ann, kanino galing ang flowers na nakapatong dito sa table ko? Sa akin. Benjo! I still remember na yan ang paborito mong bulaklak, di ba? Noon yun, hindi na ngayon. Well, at least you can say thank you, di ba? Thank you! Pero hindi ka na dapat nag-abala. Anything for you, Christine. Paano mo nga pala nalaman na... never mind. Hanggang ngayon, magkasanggap pa rin kayo ng kapatid ko, ha? No choice eh. Kuya mo lang ang tumatawa sa mga corny jokes ko. At kaya ka nandito, dahil akala mo, mapapatawa mo rin ako? Nope. Hindi. May nakita kasi akong bagong bukas na resto. Diyan lang, sa tapat nitong butik mo. Katapat nga lang, di ba? So naisip ko, nadaanan na kita dito. At yayain kumain. Wala ka pa rin pinagbago. Laging gasgas na style ang ginagamit mo. So, that means, pauunlakan mo ako? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Yes! Oh, ano ba? Uy, Mahalikan kita, bro! yak! Ano ba? Para kang timang. Walang nagbago, bro. Lalo pa nga tumindi. In love na ako, bro. Ay, nako. Wow, happy ako, bro. Tapos ganyan na reaction mo. Be happy naman for me. Nakakasira ka naman ng moment eh. Para kang bata. Kulang na lang, pumalakpak ka at magtatalon. Pinipigilan ko lang ang sarili ko, bro. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Aba, congrats. At sino naman ang pinakamalas na babaeng napaniwala mo sa corning diskarte mo, Aber? Si Christine lang naman, bro. Ang utol mo. Si Christine? Oh, see? Eh di natawa ka. Eh di happy ka para sa amin. Sinagot ka na ba? Okay na ba kayo? Hindi pa. Pero tinanggap niya yung flowers na pinadala ko. Sumama siya sa akin mag-lunch. Bro naman. Ano ibig sabihin ng reaction niyan? Good luck sa'yo, bro. Yung sinabi mong nagbago siya, na hindi na siya ang dating si Christine. I don't believe you, bro. Siya lang yung dati. Ang ganda pa rin ng ngiti niya. Hindi nga lang siya pala kwento, tulad ng dati. Pero siya pa rin si Christine, bro. Siya si Christine ang minahal mo noon at mahal mo pa rin hanggang ngayon. Yon ang hindi nagbago. Wala kang nakitang pagbabago sa kanya dahil sa labis na pagmamahal mo sa kanya. And that's love, bro. Pero kapatid ko siya. I know her more than you do. That's why I know, bro. I know. Pablo, sige na, kumain ka. Kahit 2 o 3 subo lang, ha? Kumain ka, ha? O ako nagluto ng paborito mong ulam. Oh, sige na. Ibukan mo yung bibig mo, pilitin mo. Ayoko. Nangako kang lalaban, eh. Hindi susuko. Ay, kahapon ka pa hindi kumakain. Hinang-hina ka na. Hindi ko na kaya. Kaya mo. Sige na, pilitin mo kahit konti lang. Teresa. Tanggap ko na. Pakawalan mo na ako. Hindi. Kailangan mo lumaban. Kumain ka. Kain! Teresa! Aling Isabel, tulungan mo ako. Ibuko mo yung bibig niya. Kailangan niya kumain. Oo, hinang-hina na siya. Ano ba ginagawa mo? Hindi nakabubuti kay Pablo ang pag-hysteria mo. Gawin mo na. Dali, hawakan mo yung bibig niya. Tama na, Teresa. Akin na yan. Akin Dapat na. siyang mabuhay. Hindi siya pwedeng sumuko. Tama na. Akin na yan. Ibalik mo sa akin yan. Tama na. Hayaan mo na siya magpahinga. Teresa, alam mong hahantong sa ganitong sitwasyon ng asawa mo. Huwag mong ipagpilitan ang gusto mo. Pakiusap. Alam ko nahihirapan ka na. Pero nandito ako. Gagawin ko ang lahat para maibsan ang paghihirap mo. Gagawin ko ang lahat. Asawa ko.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O bakit ikaw ang gumagawa niyan? Ano na lang ang gagawin ko dito sa bahay? Iwan mo na yan. Iwan mo na. Ako na ang tatapos niyan. Aling Isabel, mga damit ito ni Pablo. Gusto ko lang na may iba akong pinagkakaabalahan. Matagal na rin akong hindi nakakapagkusot ng damit. Ay, kung sa bagay. Ay siya, tutulungan na lamang kita. Pakiabot nyo na lang sa akin yung Pride detergent. Ay, eto. Naalala ko. Naku, yan ang gustong amoy ni Pablo sa damit niya. Oo nga. Kapag hindi amoy Pride detergent yung suot niyang damit, kala niya marumi at hindi pa nalalaban. Ay, bilisan mo lang. Baka mamaya magising na yung asawa mo. Ay, mabuti pa. Ihahanda ko na lamang yung mga lulutuin ko para sa ating pananghalian. O sige, Aling Isabel. Ay, salamat sa Diyos. Kulang lang pala sa lambing si Mama eh. Kaya nawala ng gana si Papa na kumain. Walang bisa ang lambing ng mama mo kapag umira lang katigasan ng ulo ng papa mo. Narinig mo yan pa. Ako, lagot ka. Pinagkaisaan ka na ng dalawang matanda. Si Christine. Si Christine? Uwi na siya pa. Nagbukas siya ng butik. Kaya may mga inaasikaso lang siya. Sabik na rin siya makauwi dito sa atin. Kaya dapat magpalakas ka, Pablo, ha? Nakakahiyang madatnang ka ng anak mo na hinang-hina. Napatawad na ako ng anak ko. Pablo, wala kang kasalanan. Hindi galit sa iyo si Christine. Gusto ko siyang makausap. Hingi ako ng tawad sa anak ko. Pa, susunduin ko siya. Mayayakap niyo na si Bunso. Sige ho, magpahinga na kayo. Mark, hindi mo sana sinabi yun sa iyong papa. Aasa siya na mangyari yun. Kukumbinsihin ko si Christine na umuwi dito. Ginawa ko na. At hindi mo rin siya nakumbinsi noon, hindi ba? Sa tuwing nagigising ang iyong papa, hinahanap niya ang iyong kapatid. Ma, Naisip ko, Mark, hindi kaya nga makabubuting huwag na lang pumunta dito si Christine. Ma, Paano kung si Christine na lang ang hinihintay ng iyong papa bago niya ipikit ang kanyang mga mata? dahil sa kagustuhan niyo, ipagwawalang bahala niyong kahilingan ng papa? Kung magkaganon nga, Ma, paano kung ito nang huli niyang kahilingan? Hindi niyo ba siya pagbibigyan? I'm sorry, Kuya, sa huling pag-uusap natin. I guess, dala pa yun ng sobrang pangungulila ako sa inyo ni Mama. Ako dapat na humingi ng sorry. Pinipilit kong marinig ang bagay na hindi ko na dapat ungkatin. Galit ka, alam ko. Pero ayaw mong sabihin kung saan ang gagaling ang galit na nandyan sa puso mo. Hindi na ako magtatanong. Gusto ko sanang lubayan ka muna. Pero nakausap ko si Papa. Kumusta na siya? Wala siyang bukang bibig kundi ikaw. Humiling siya na makita ka. Sige, Kuya. Oras na nga siguro para makita siya. Talaga? Kung ganun, sumama ka na sa akin ngayon. Hindi pa pwedeng sa susunod na araw o bukas? Wala nang panahon, Christine. Bakit hindi pwede ngayon? Hindi ganun kadali para sa akin ang balikan ng nakaraan. Lalo pat, nasa ganung kondisyon na si Papa. O sige, ikaw ang bahala. Ang mahalaga, pumayag kang umuwi na sa bahay. Kung ano man ang nangyari nun, kalimutan mo na. Tapos na yon. Isipin natin ang kalagayan ngayon ni Papa. Total, siya naman ang dahilan kung bakit bumalik ka ng Pilipinas, hindi ba? Oo, Kuya. Si Papa ang dahilan. Papaano haharapin ni Christine ang kanyang nakaraan?
Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, James Quaton, Susan Robles at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Christine. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Gigi Reynancia at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Bakit hindi ko kayang magpatawad? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Patawad? Kaya bang pawiin ng salitang yan ang itinanim mong takot at matinding puot sa puso ko? Kaya bang baguhin ang salitang yan ng 10 taon ng buhay ko na puno ng lungkot at pangungulila sa mga panahon at oras na hinahanap ko si Mama? Kung kaya lang baguhin ang salitang yan ng lahat ng pagdurusa ko, pero hindi! Hindi! Bakit hindi ko kaya magpatawad? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Bakit hindi ko kayang magpatawad? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Natatakot ako. Tama ba ang gagawin ko? Handa na ba akong harapin ang taong sumira sa pagkatao ko? Hey, what are you saying, Christine? Ha? Halos pabulong ka nagsalita. Hindi ko narinig. Ano yun? May naalala lang ako. Huwag mo nang pansinin yun. Okay. Oo nga pala. Nasabi ni bro na uuwi ka na sa inyo. Samahan na kita. Okay lang ba sa'yo? Nagdadalawang isip pa ako. Ha? Seriously? Alam mo kalagayan ni Tito Pablo.
Ayaw mo ba siyang makita? Sa kondisyon niya? Gusto ko makita, Benjo. Gustong-gusto ng mga mata kong makita kung gaano siya naghihirap ngayon. Anong... Ang taong kilala ko na malakas, mahigpit, isang kilalang negosyante. Ang alam ng lahat, isang responsable at mapagmahal na asawa at ama sa kanyang mga anak. Christine, Pero ngayon nakaratay. May taning na ang buhay. Sadyang mapagbiro ang tadhana. teka, hindi ba naging mabuting ama si Tito Pablo? Sa tono kasi ng pananalita mo, parang puno ng galit ang puso mo. Pero ang pagkakaalam ko, pareho kayong spoiled ni na Tito Pablo at Tita Teresa, di ba? Akala ko rin. Pero kahit pala sarili mong dugo, hindi dapat pagkatiwalaan. Dahil siya mismo ang sisira sa buhay mo. Yan ba ang dahilan kaya ako umalis sa inyo? Malalim pa doon ang dahilan, Benjo. Ano? Isinumpa ko sa akin sarili noon. Mabubuhay ako mag-isa. Magsisimula akong muli. Kakalimutan ko kung saan ako nanggaling. Iisipin ko na lang ang sarili ko. At kung ano ang gagawin ko sa buhay ko. Pero, heto ako. Muling nagbalik. Kasabay na nagbalik ang takot at galit sa dibdib ko. Pero kakayanin ko. Haharapin ko siya. Teresa, nandito na siya! Mark! Nandito na ang kapatid mo! Christine! Hello, Nanay Isabel. Masayang pagbabalik. Akala ko hindi na tayo muli makikita. Salamat, Nanay Isabel. Ma, Welcome home, anak. Oh, nakahanda ng mga pagkain sa mesa. Diretso na tayo sa kusina. Kanina pa akong gutom sa kahihintay sa inyo eh. Wow! Ikaw ang nagluto, bro? Siyempre si Aling Sabel. Magagawa ko bang sirain ang tiyan ng kapatid ko sa unang araw ng pag-uwi niya? Niluto ko lahat ng mga paborito mo, Christine. Anak, bakit? Halika na. Natutulog pa ang iyong papa. Tsaka mo na lang siya puntahan sa kanyang kwarto. hindi niyo siya nakakasabay sa pagkain? Sa kwarto na siya kumakain kasi hindi na nakakaupo o nakakatayo ng matagal ang iyong papa. Mamaya nyo na ituloy ang pag-uusap na mag-ina. Nasa inyo ang lahat ng oras. Ay, lalamig na kasi ang pagkain sa mesa. Oh, kumain na tayo, anak. Wala akong pinabago sa kwarto mo. Halos araw-araw maglinis dito si Aling Isabel. Naalala ko, ayaw na ayaw mo noong may ginagalaw sa iyong gamit. Noon yun, Mama. Hindi na ako katulad ng dati. Gusto kong ipabago lahat. Ayoko may makita ni isa man sa mga lumang gamit sa kwarto na ito. Oh, sige anak. Sasabihin ko agad kay Aling Isabel. Total renovation ang gagawin ko sa kwartong ito. Pati na ang kulay. Hindi ko gusto. Oh, tamang-tama. Magaling dyan ang kapatid mo. Pwede ho bang pasimulan na agad ang patrabaho? At saka anak, pwede mong gamitin yung guest room. Sa kondisyon ng iyong papa baka hindi makabubuti. Oo nga pala, nakalimutan ko. Iba na nga pala ang kondisyon ng papa. Pasensya na ho. Sige ho, doon muna ako sa guest room. Hindi naman na matatagalan, hindi ba? May papaayos ko ng kwartong ito. Anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Nalingat lang ako sandali. Pumuesto ka na dyan sa hugasan. Siya, ako na. Pumunta ka na doon sa balkonahe. Andon yung kapatid mo at si Benjo. Nagpapainit. Pampahimbing lang daw ng tulog. Hayaan nyo na sila doon, na Isabel. Hindi ho ako umiinom ng alak. At ako na rin po ang gagawa nito. Sanay po ako maghugas ng pinagkainan ko at sa lahat ho ng mga gawaing bahay. Wala po akong katulong, kaya natuto na lang po ako. Oh,
Bilib ako sa iyo, Christine. Matagal kang nanirahan sa ibang bansa, pero malalim ka pa rin magsalita ng Tagalog. Siyempre po, na Isabel. Purong Pilipino yata itong alaga nyo. Teka nga. Kanina mo pa hinuhugasan sa tubig ang mga pinggang yan. Gamitan mo na ng smart dishwashing. Oo nga ho pala. Nalibang na ako sa kwentuhan natin. Siya nga pala. Nakita na ba kayo ng papa mo? Hindi pa ho. Sa bagay nauunawaan kita. Ako man ay pinanghihinaan sa tuwing pumapasok ako sa kwarto ng papa mo. Kailangan mong magpakatatag, Christine. Tuparin mo na ang kahilingan ng papa mo. Puntahan mo na siya. Christine, anak, ikaw nga. Salamat. Nagbalik ka. May taning na raw ang buhay ninyo. Pero hindi ko inaasahan na makita kayong ganyan. Halos butot balat na. Parusa ito sa akin ng Diyos. Sinagot niya ang dasal ko. Ang parusahan kayo. Anak, Oo, Papa. alam ko. Babalik ka para sumbatan ako. Pero umiling pa rin ako na makita ka sa huling pagkakataon. Alang-alang kay Mama at kay Kuya Mark. Kaya tinibayan kong sikmura ko na harapin kayo. Dahil sa kasalanan ko, bilalot na lang galit ang puso mo. Tama kayo. Dahil sa kasalanan ninyo, kaya naging ganito ako. Tingnan niyo ako. Teresa. Teresa. Hindi po ako si Mama. Lasing na lasing po kayo. Teresa, sige na. Sige na naman. Teresa. Po! Hindi ako si Mama! Bitiwan niyo ako! Christine. Anak. Hindi ko sinasadya. Wala ako sa sarili ko. Patawad. Patawad? Kaya bang pawiin ang salitang yan ang itinanim mong takot at matinding puot sa puso ko? Kaya bang baguhin ang salitang yan ng 10 taon ng buhay ko na puno ng lungkot at pangungulila sa mga panahon at oras na hinahanap ko si Mama? Kung kaya lang baguhin ang salitang yan ang lahat ng pagdurusa ko. Pero hindi! Hindi! Bakit hindi ko kaya magpatawad? Diyos ko! Mama! Anong ginawa mo, Christine? Bakit hinimatay si Mama at ang Papa? Nadatnan ni Aling Isabel na halos kinakapos ng hininga. I'm sorry. Ito ba plano mo? Umuwi para sumbatan ang iniwan mong pamilya? Wala na bang natitirang katinuan dyan sa utak mo? Nasaan ang puso mo, Christine? Lahat tayo umaasa na madugtungan pa ang buhay ni Papa. Ikaw lang ang nakakaalam ng pinagdaraanan mo eh. Huwag mo kaming sisiyan dahil ikaw ang lumayo. Kung mayroong hindi magandang nangyari sa buhay mo, huwag mong ibuntun sa amin ang sisi dahil kasalanan mo. Sana hindi ka na lang bumalik. Sana tuluyan ka nang hindi nagpakita sa amin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma, bakit bumangon na kayo? Maputla pa kayo.
Ang mabuti pa, tawagan ko si Dr. Llagas. Mark, huwag mo akong alalahanin. Ang kapatid mo, kailangan ko siyang makausap. Nasa kwarto ho siya, nag-iimpake. Bakit? Aalis uli si Christine? Hindi makabubuti sa inyo ni Papa na manatili siya sa bahay na ito. Hindi. Huwag mong paalisin ang kapatid mo. Pigilan mo siya. Damay tayo sa galit niya eh. Sinisisi niya kayo ni Papa sa nangyari sa buhay niya. Oh, nauunawaan kita, anak. Pero tulad ko, wala rin akong alam. Inakala ko kagustuhan niyang umalis ng bahay noon. Nasaktan ko ang kapatid mo. Ayun pala, kinailangan niya talagang lumayo. Hindi para saktan tayo, kundi para hilumin ang takot at puot sa kanyang puso. Mama? Wala tayo sa kanyang tabi ng mga panahong kailangan niya ng karabay. Pakiramdam niya mag-isa na lang siya. Hindi totoo yun, Mark. Kung alam ko lang, sana hindi namayan ko siya. What are you saying, Ma? Anong hindi ko alam? Anak, Anong dapat kong malaman? inabuso ng iyong papa ang kapatid mo. Hindi! Hindi! Christine, anak, Hindi na ho sana ako nagbalik pa. Pati kayo ni Kuya Mark, nadamay sa labis na galit ko kay Papa. anak, Sinubukan ko naman nakalimutan ang nangyari, Ma. Hindi naman bato ang puso ko. Nangulila din ako sa inyo. Nagpadala sa takot kaya ako lumayo. Pero habang mag-isa ako, lalo lang umigtim ang galit sa puso ko. Hindi ko deserve ang mabuhay mag-isa. Karapatan ko mabuhay na masaya at malaya. Pero, dahil sa ginawa sa akin ni Papa, anak ko, patawarin mo ako. bakit hindi ko kaya magpatawad? Hindi ako masama, Ma. May takot pa rin ako sa Diyos. Pero, bakit hindi kaya ng puso ko patawarin si Papa? Matagal na nanahan sa puso mo ang matinding puot. Pero hindi sa habang panahon, mananatili ito sa iyong dibdib. Tutulungan ka namin, anak. Hindi kita hahayaang mag-isa sa pinagdadaanan mo. Hindi pa huli ang lahat. Mahaba pa ang panahon. Marami pang bukas ang darating. Hindi kita bibitiwan. Tutulungan kitang hilumin ang galit sa iyong dibdib. Hindi kita hahayaang mag-isa. Makamtan kaya ni Pablo ang minimithing kapatawaran mula sa anak? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, James Quaton, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Christine. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Gigi Reynancia at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang itong Bakit Hindi Ko Kayang Magpatawad? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.
DZRH, member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Patawad? Kaya bang pawiin ng salitang yan ang itinanim mong takot at matinding puot sa puso ko? Kaya bang baguhin ang salitang yan ng 10 taon ng buhay ko na puno ng lungkot at pangungulila sa mga panahon at oras na hinahanap ko si Mama? Kung kaya lang baguhin ang salitang yan ng lahat ng pagdurusa ko, pero hindi! Hindi! Bakit hindi ko kaya magpatawad? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bakit Hindi Ko Kayang Magpatawad? Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang bukas. Alam mo na ang lahat. Pinagsisilbihan mo pa rin ako. Lalo akong nakukonsensya sa nagawa ko. Maniwala ka, Pablo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Gusto kitang sumbatan. Pero sa kalagayan mo, wala akong magagawa. Kundi ang magdasal. Naway patawarin ka ng Diyos sa iyong ginawa. Parusa ito ng Diyos sa akin. Alam ko, itong kabayaran sa malaking kasalanang nagawa ko. Tatanggapin ko ito ng buong puso. Teresa, huwag mo kong kasuklaman. Mahal kita. Mahal kita ng buo kaysa sa ating mga anak. Ni minsan hindi ko kinaligta ang pagsilbihan ka. Buong buhay ko binigay ko sa iyo. Ang buong pagtitiwala. Nangisilang ko noon ang ating mga anak. Isa lang ang hiniling ko sa iyo. Natatandaan mo pa ba? Ang maging mabuti at huwarang magulang sa kanila. Hindi sumagi sa isip ko na sasaktan mong anak ko. Dahil para sa akin, iyon ang pinakamasakit na gagawin mo sa pagsasama natin. Nangyari ang lahat ng hindi ko alam. Tama ang sinabi ni Christine. Nagbulag-bulagan ako. Nagbingi-bingihan.
Ramdam ko na may problema noon sa ating pamilya, lalo na sa inyo ni Christine. Bigla mo na lang hindi siya kinakausap. Palagi kang umiiwas. Hindi mo na siya hinihigpitan. Ginawa mong anino ang anak mo pagkatapos ng kahalayang ginawa mo sa kanya. Kinain na ako ng labis na konsensya sa nagawa ko. Nagsawalang kibuho para takasan ang nagawa ko. Kaya wala kang ginawa nung umalis si Christine. Hindi mo siya hinanap. Nakahinga ako ng maluwag. Sa pag-alis ni Christine, pakiramdam ko, malaya na ako. Ikaw ang sumira sa pagkatao ng anak ko, Pablo. Patawarin ka nawa ng Diyos. Araw-araw kong pinagsisihan ang kasalanan ko sa anak natin. At sana, mapatawad ka rin ni Christine. Pwede ba tayong mag-usap ng kapatid sa kapatid? Kuya, huwag mo sana akong kasuklaman sa nangyari. Hindi ko gusto na masaktan si Mama at ikaw. Paano ko gagawin yon? Kapatid kita. Mahal na mahal kita, bunso. Kuya! Ang laking gago ng kuya mo, no? Ikaw na nga itong nagtiis. Ikaw pang nasumbatan at pinagtabuyan ng sarili mong kapatid. Lumabis na ang galit ko, Kuya. Marami nang nadamay. Dahil may pagkukulang din kami sa'yo ni Mama. Hindi niyo alam ang totoong nangyari, Kuya. Wala kayong alam. Ngayon, alam na namin ang lahat. At tandaan mo ito, bunso. Nandito kami para sa'yo. Hindi ka na mag-iisa sa madilim na mundong nakasanayan mo. Hindi na. Salamat at hindi mo itinuloy ang pag-alis mo, Christine. Nung wala ka, hindi ko na naringga na may tumawa sa bahay na ito. Ilang buwan lang mula na umalis ka. Inatake na ang papa mo sa puso. At mula noon, pinabayaan na niya ang kanya sarili. Si Teresa, hindi kailanman napagod sa pag-aalaga sa kanya. Ang kapatid mo, dahil wala ka, halos 2 beses na lamang dumalaw sa 1 taon. Kasi daw kapag nandito siya, nakakaramdam siya ng labis na lungkot. Ganon talaga kapag hindi buo ang pamilya. Lalo na kapag may umalis na isa. Kayo, Nanay Isabel, ni minsan ba, hindi niyo inisip na umalis sa bahay na ito? Ha? Aba, kung kailan humantog na ako sa ganitong edad, saka mo ako paaalisin? Naku, hindi ho ganyan ang ibig kong sabihin. Naku, pasensya na po kayo sa tanong ko, Nanay Isabel. Biro lang yun. Ay, gusto ko lang makita nang ngingiti ka. Si Nanay Isabel talaga. Oh, yan na. Nakita ko na. Ay, salamat sa Diyos. Sobrang mahal niyo kami, Nanay Isabel. Oo naman, Christine. Mahirap ang katagpo ng totoong pamilya. Marami ako nakilala noon. Tanging sina Pablo at Teresa lang ang tumanggap sa akin ng buong puso. Wala pa kayo ni Mark. Alam mo ba, isinama nila ako sa kanilang pangarap na mag-asawa. Ni minsan, hindi kayo nakaramdam ng galit sa kanila? Aba, hindi lang galit. Naiinis din ako. Napapagod. Nasisimangutan ko nga si Teresa noon. Dahil ako nga lang ang gumagawa dito sa bahay. Ang mama mo walang ginawa kundi asikasuhin ng papa mo kahit sa trabaho nakabuntot pa siya. Pero hindi pa rin kayo umalis. Dahil natatakot ako mag-isa, Christine.
Ang buhay ay puno ng problema. Marami kang hinihiling na hindi mo naman nakukuha, hindi natutupad. Yun ay dahil iba ang gusto ng Diyos para sa iyo. Nanay Isabel, Kaya itinuon ko ang buhay ko sa pagsisilbi sa pamilyang ito. Ang pamilyang ito lang ang meron ako, Christine. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mark! Christine! Aling Isabel! Dali! Mark! Bakit? Ang papa nyo. Tawagan nyo si Dr. Llagas. Dali, bilisan mo, Mark. Oo, ma. Tatawagan ko. Ma, Ito na ba? Iiwan na ba tayo ng papa nyo? pupuntahan ko siya, Ma. Huwag mong tanungin ang kalooban ng Diyos, Teresa. Mas makakagaan para kay Pablo kung bibitiwan mo na siya. Aling Isabel. Alam nating lahat na darating ang araw na ito. Palayain mo na ang asawa mo. Pablo, naririnig mo ba ako? Nandito kaming lahat sa tabi mo. Si Aling Isabel, si Mark, si Christine. Tawad. Tawarin niyo ako. Mahal ka namin pa. Bunso. Ayaw ko makita kayong ganito. Hindi sa ganitong paraan. Anak. Sana mapatawad mo. Sa ngalan ng Diyos at bilang aking ama, pinapatawad ko kayo. Salamat, bunso. Mahal ka namin, Pablo. Mahal na mahal kita. Kung gusto mo na magpahinga, sige. Ibabalik na kita sa totoong nagmamay-ari ng ating buhay. Magpahinga ka na, mahal ko. Hanggang sa muli nating magkikita. Pa. Rest in peace, pa. Paalam, Papa. Papa, batid kong nasa payapang lugar na kayo. Yun lang pala ang sikreto. Ang tanggapin ng pagkakamali, ang patawarin ng sarili, at magpatawad. Kay tagal kong pinanapikan na makaramdam ng katahimikan. Nangyari na ngayon. Dahil yun sa inyo, Papa. Salamat sa paghingi ninyo ng tawad. Dahil kasabay nito ang paghingi ko ng tawad sa aking sarili. Kaya tagal ko rin pinahirapan ang sarili ko pa. Pinili kong mabuhay sa madilim na parte ng buhay. Gayong may mga taong nagmamahal sa akin. Sila na nagbigay ng liwanag sa akin ngayon. Huwag kayong mag-alala. Hindi na ako aalis. Aalagaan ko si Mama. Habang buhay akong babawi sa kanya. Paalam na muli, Papa.
May your soul rest in peace. Christine, dumidilim ng langit. Baka abutin tayo ng ulan. Magpaalam muna tayo sa papa mo. Tsaka na lang tayo babalik. Nakapagpaalam na ako, Ma. Anak, salamat. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo ni Kuya at kay Nanay Isabel. Tinulungan niyo ako magpatawad. Sadyang nasa puso mo yon, Christine. Tinalo lang ng labis na galit dahil sa pangit na nangyari noon. Noon, hindi na ngayon, Mama. Halika na. Umuwi na tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Kayo talaga, Nanay Isabel. Lagi ninyo akong pinatatawa. Kahit naman magseryoso ko, pinagtatawanan mo pa rin ako eh. Oh, nandito mo malaking dalawa. Nakabisa kagad kayo, Ma? Anong oras na ba? Ay, nakakahiya kay Benjo kung malilate tayo ng dating. Tayo daw ang kanyang espesyal na bisita sa kanyang birthday. Bibilisan ko pumaligo. Kasi si Nanay Isabel humingi lang ako ng sabong pampaligo dahil naubusan na ako Ito lang nga, kanina ko pa nasa kamay itong shield bath soap. Ayan. Sige ho, maliligo na ako. Bilisan Mabilis niyo. lang ako. Aling Isabel, kayo naman. Kasama ba ako? Kailan ko ba kayo naiwan sa lakad naming mag-iina? Wala pong maiiwan. Kasama kayo kahit saan kami magpunta. Sabi ko nga, magbibihis na ako. Ay, dalian nyo ha. Orasan ko kayo ni Christine. Bilisan yung dalawa. What can you say about the party? Nag-enjoy ka ba? Tinatanong mo ako? Ikaw to celebrant? Seriously? Hindi ako sanay sa party-party. Mas bet ko yung kami lang ni bro with a group of close friends. Umiinom habang nag-uusap, nagkakakwentuhan, nagkakatuwaan. Yun naman pala. Ano't nagbagong tema ng pag-celebrate mo ngayon ng birthday? Kasi gusto kong makasama ka. Jahay kasi kung yayayain kita na tayo lang eh. Alam ko hindi ka papayag. So, Sinubukan mo ba? sinubukan ng alin? Sinubukan mo ba akong yayain? Hindi. Kasi... Maraming nagkakamali sa kasi. So next time, gawin mo muna. Walang bagay na imposible. Okay? Excuse me. Hey, bro. Huh? Hey. Bro, No, kanina ka pa ba dito? Narinig mo ba sinabi sa akin ni Christine? hindi. Ah. Kayo nag-usap, di ba? Nilapitan kita kasi nakita kong nakaawang yung bibig mo eh. Tulala ka pero nakangiti. Sabog ka ba, bro? Ha? Oo. Sabi ko Sabog na sabog sa sobrang in love sa kapatid mo, bro. Wow. And this time, magtatapat na ako. Wow. Lakas ng loob mo ngayon, ha? Susubukan ko, bro. Walang imposible. Yes! Qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit les grosses, qui dit courage, fait des deuils, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, fait du monde. Napakasaya ko. Kung nandito lang si Pablo. Kung nasaan man ngayon si Papa, mas masaya siya para sa akin, Ma. Oo nga, anak. At Benjo, ikaw ha, tuparin mo ang pangako mo sa anak ko na hindi mo siya sasaktan. Subukan lang niya, ma. Patay sa akin ang bokong na yan. Bro naman eh. Tita, yes. Buwang pagmamahal ko kay Christine. Sa edad kong ito, wala akong ibang mahal kundi si Christine lang. Wow! Hindi na kita maabot, bro, sa kakornihan mo. Sige na, umalis na kayo. Salamat, Kuya. Oh. Mama,
Iuwi mo si Christine bago mag-alas 10 ng gabi, ha? Benjo? Opo. Opo, Nanay Isabel. Sige po ha. Alis na po kami. Sige. Ay, nako. Napakasaya ng anak ko. Salamat sa Diyos. Binalik niya ang saya sa puso ni Christine. Ito ang plano ng Diyos para kay Christine, Teresa. Ang mabuhay kasama ang pamilyang nagmamahal sa kanya na may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, bakit hindi ko kayang magpatawad? Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, James Squaton, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor bilang Christine. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Gigi Reynancia at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahapdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.